Okay. Ay, ang hirap naman mag-start. Ba't ganon? Parang ang liit ko. Sige na nga, mag-start na tayo. Wala na rin tayong magagawa. Sana lang hindi ako defocused, ano? Mahirap yun. Alright. Hi, guys! Isabit. 1, 2, 3. Hi, guys! Welcome back to my channel. Uy, pinawisan yung kamay ko. Ba't naman ganon? Well, parang nasashy ako. Nasashy pa. Hindi, kasi ano ba yan? Nahiya talaga ako. Parang di na ako sanay magsalita sa sarili kong channel. Pero, syempre, I think mahaba itong ating magiging vlog na to. Medyo lang. Tatry nating wag sobrang habaan para hindi naman kayo mabore. Pero, yon, welcome back sa aking channel. It's been a while, subscribers! Ha? Teka nga, inom nga muna tayo ng tubig. Ba't ba ako kinakabahan? Channel ko naman to. Okay ka na ba? Ready ka na ba for your close-up? Kinakausap yung sarili. Ano ba yan? So, totoo na talaga to. Hi guys! Welcome back to my channel. Welcome po sa inyong lahat. It's been a while. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-vlog. Sana po for real na to na ako po ay makakapagpatuloy na sa pag-vlog at sa pag-share sa inyo ng aking mga daily na mga kwento. Ito ay yung sinasabi ko na parang public diary ko ito. So, sana samahan niyo ako sa mga susunod ko pang mga videos. Pero bago yan, pakinggan muna natin bakit ba ito ang title ng video ko. Sige, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Why I have been away. Ay! Kala mo naman. So, a little explanation lang kung bakit yun po yung title ng aking video. Isang reason po dyan bakit ako nawala sa YouTube. At bakit ako nawala sa showbiz. Kasi po, napakarami ko pong questions na natatanggap every time na magla-live ako sa TikTok. Mostly doon, kasi yun po ang platform ko to do live streaming. Ito po, mga questions na ito, may mga ano po yun, mga random, pero laging iisa lang, it all boils down to this question na bakit parang hindi na ako nag-artista. So, mga questions na nare-receive ko, may project pa ba kayo sa GMA? Bakit di na kita nakikita sa TV? Bakit nag-stop na kayo mag-acting? Uy, ngayon na lang kita ulit nakita. Uy, bakit hindi ka na nag-artista? Uy, bakit wala ka na sa, sa ganito? Bakit ganon? Sinaban ka naman, Char? Hindi. So, ayan, mga questions na ganito. May project pa po ba kayo? Kailan po kayo mag-acting ulit? Tapos wala na po ba kayong balak bumalik sa pag-arte? Sana po masagot. Tapos, saan ka ngayon nag-aartista? Ate Ira Mariano. So, ayan, mga questions po na ididikit ko na lang dito sa gilid ko. So, minsan pa ulit-ulit na lang po ako nag-e-explain. Siguro, eto na po yung last, sana na mag-explain ako. Hindi naman po sa nasasawa akong sumagot ng inyong mga katanungan, pero just to clarify things lang naman po. So, eto na nga. Balikan po natin yung kwento na yon. Bakit tayo nawala sa YouTube muna? Kayo ha? So, sa YouTube muna. Nawala po tayo sa YouTube kasi sa iba't ibang kadahilanan. Kasi po, sa akin pong nare-recall ay 2 years ago na po ako na huling nag-upload sa aking YouTube channel. So, ito po ay, ang huli ko pa ang upload ay Nakikiusap cover by Ira Mariano. So, 1 year ago, pero ito ay na-upload noong November 7, 2021. So, in-upload ko itong video na to kasi po, ito po ay isang parang video na pinasa ko para sa Good Morning Kuya. If I'm not mistaken, it's Good Morning Kuya or sa Rise and Shine po. So, pinakanta nila ako doon. Tapos, alam niyo na, ngayon party na po ako ng Good Morning Kuya. So, nakakatuwa lang po yung turn of events. Alam niyo po yun, parang talagang kinaloob sa atin na may mga ganung bagay na doon pala magli-lead. So, okay. So, may aso pa rin. Pasensyahan nyo na po kung meron pong aso kayong naririnig sa background. So, yun na nga po. Ang huli ko pong upload sa aking YouTube channel ay almost 2 years ago na po. So, sa iba't ibang kadahilanan, tayo po ay nag-stop sa pag-vlog kasi una po wala na akong makontent.
Di ko pa rin po kasi alam kung ano yung gusto kong i-content that time. So, ngayon, parang bilang dahil sa social media at sa Good Morning Kuya Poy, nakilala na tayo bilang si Ira, your munting kasinera. So, parang meron na tayong niche, ganon. Meron na tayong ipapakilala kung sino tayo at alam na natin kung ano yung content natin na kapag nakita tayo sa channel natin or sa ating mga social media pages, sa ating profile, madidistinguish kung saan kang category. Sa aking mga social media pages naman po, iba't iba rin naman po yung aking ginagawa. Nagdi-daily vlogs ako, kumakanta rin ako kung minsan, tapos nagsa-scrapbook journal ako. I'm just sharing siguro yung masasabi ko po, yung parte nung ako na masashare ko po sa inyo na it's just very natural, very authentic, very raw. Kumbaga, kung meron man pong mga edited version, ito lang po yung mga sound effects at yung mga aso, ganun po. Pero yung kumbaga makikita nyo kung sino talaga ako dito. Gusto ko yung ma-feel nyo na kaibigan nyo ako, ate nyo ako, kapatid nyo ako, ganon. Through this lens, through vlogging. So, yun yung ginagawa ko ngayon sa aking, sa aking mga content making. So, isang reason po yun, wala akong ma-content. As pangalawa po ay ako po ay nag-aral po. Ako po ay nag-aral sa culinary school. So, medyo naging busy po tayo. That time, 2021 yun. So, medyo nasa theories pa lang kami. And konting mga lab work, ganyan, na nagpupunta kami sa school. And meron kaming actual cooking. So, parang after nun, medyo na busy na ako. And then, a year later, 2022, habang nag-good morning kuya po ako, so, doon na po ko nabuo yung aking pagluluto-luto na mga videos. And wala na po akong time na mag-vlog. So, lately, parang naisip ko, parang gusto ko pang mag-vlog. So, nag-upload ako. Sige, kaya mo yan. So, nag-upload po ako sa aking Facebook ng mga daily vlogs. Hindi ko po siya na-sustain. Mga parang 5 videos lang po yung nagawa ko. So, naisip ko na parang, sige, balik na lang din ako sa YouTube. Kasi meron din po ako nakausap na kapatid sa MCGI na, alam mo yun, meron siyang mga in-explain sa akin regarding vlogging, ganyan. And, yun, dun tayo nag-decide na bumalik sa YouTube. And, eto na nga. So, babalik na tayo dun sa reason talaga, dun sa mga questions na, bakit nga ba ako nawala bukod dito sa YouTube? So, bakit nga ba tayo nawala sa showbiz? Ito na po ang ating sagot. Okay. Kasi po, year 2020, nagka-pandemic po, Tapos, may project pa ako nun at meron pa akong natitirang 1 taon sa GMA. So, yun na lang po yung 1 taon na hinihintay ko. Pero before po kasi nun, bago pa po matapos ang aking kontrata, ay hindi na rin po, parang medyo na-feel ko na parang hindi ko na po, parang hindi ko na gusto mag-artista. Parang ganon. Pero gusto ko pa rin umacting. Alam mo yung feeling na gusto ko pa rin umarte, kaso ayoko na mag-artista. May mga iba't ibang kadahilanan po that time. Pero, isa po talaga sa naging reason ay parang alam po yun na nagkalakip-lakip lahat ng mga situations sa buhay. Tapos, dun sa perfect na plano ng Diyos, doon pumasok, nagkaroon ng pandemic. Tapos, doon yung time na sobra rin po akong naghahanap ng kasagutan about sa Biblia, ganyan. So, 2020 po ay nakapakinig po ako sa mga mass indoctrination at sa mga videos po ni Brother Eli Soriano. So, that time, after po noon, naanib po ako sa MCGI at hindi ko naman din po ito sinisekreto sa akin pong mga vlogs. I'm very proud na member po ako ng Church of God International. At, syempre po, may mga bagay din po tayong ilan na hindi na po magagawa bilang isang artista. But prior to that po kasi, diba po nabanggit ko na medyo ayoko na rin po mag-artista kasi may mga ilang bagay po ako kasi na limitahan din na gawin bilang isang actress. So, may mga times po noon na hindi po ako tumatanggap ng mga projects sa iba't ibang mga kadahilanan. Kung kanari po, sa script po ay medyo hindi ko nagustuhan yung mga
ano po, yung mga eksena, kunwari may kiss, yan, sige, alam niyo naman po yun dahil ito po isang naging reason din sa Starstruck na medyo nabawasan po ako ng points doon. So, yung kiss, so hindi po ako nagpapakiss. Tapos, medyo may mga limitations din po ako sa pananamit during that time na hindi pa po ako kapatid sa MCGI. So, nung time po na yun, ay marami na po akong limitations. So, isang reason din yun na parang konti na lang din yung nabibigay sa akin na projects. Though, alam niyo po yun, binigyan din po ako at inalagaan din po ako ng GMA sa lahat po ng mga proyekto na napunta rin sa akin. Almost halos lahat naman po ay masasabi ko parang kung hindi man po support, lead role din po yung nabigay nila sa akin. So, salamat po sa pagkakataon na binigay sa akin syempre, ng Starstruck, ng GMA, ng Arte Center noon, na ako po ay naging ganap na artista, ganap na actress dahil po dun sa binigay niyo po sa akin chance. Pero yun nga lang po kasi, sa akin po kasi, meron po akong mga limitations na hindi ko magawa bilang yun po yung hinihingi ng script, ng kwento. So, hindi ko po yun magawa. So, ayoko naman po i-compromise yung aking faith. Yun po yung sinabi ko noon sa aking manager. Parang yung conviction ko, ganyan. Ayoko po ma-compromise na dahil parang sa project, ganun, gagawin ko yung isang bagay na parang hindi ko naman po kayang gawin din. So, pangit lang din yung magiging resulta nun, di ba? Parang hindi mo ginawa sa pag-ibig. So, parang mahahalata din yun na, napilitan lang to dito sa, sa role niya. Napilitan lang siyang umarte. Ang pangit din naman po nung ganun. Mahahalata mo rin naman yun. So, yun na nga po, isang reason po yun na may mga limitations ako. Tapos, hindi na po ako na-renew. At hindi naman po ako sumama ang loob dahil hindi po ako na-renew dahil nga po sabi ko nga po sa inyo, kumbaga parang lumapat-lapat lang siya sa lahat po ng dapat mangyari. So, tinanggap ko po yun ng buo kasi ako naman po ay parang may new ventures ako. So, nakita ko po yung aking pananampalataya sa MCGI at dun na po nag-start din na mag-isip ako na ano na nga kaya yung pwede kong gawin. Kasi wala na akong work na parang bilang isang actress. Kasi yun lang naman po yung alam kong gawin nung time na yun. So, nag-isip ako, doon ko na po napasok yung pagko-culinary arts. So, tayo po ay graduate. To cut the story na po ay tayo po ay graduate na bilang isang professional cook sa International School of Culinary Arts and Hotel Management. So, isang taon din po yun, 12 months program po yung aking kinuha. So, parang nung mga time na yun ay hindi na rin po ako nakakatanggap din ng projects dahil halos everyday din po yung aking pasok noong time na yun. And before pa pala din matapos po yung aking kontrata, sorry medyo magulo yung timeline no kasi medyo nakalimutan ko na pero before din po matapos yung aking kontrata na MCGI na rin po ako, binigyan po ako ng project pa rin ng GMA. Ito po yung Heartful Cafe and sobrang thankful din ako doon kasi po yun, yung damit ko rin doon ay kumbaga nasabi ko sa kanila na ito lang po yung mga damit na pwede kong isuot and they accepted that. Tapos after nun, alam ko, tapos na yung contract ko nun sa GMA, yung wish ko lang, yung may prosthetics ako. So, natanggap nila na ganun yung damit ko. So, may mga projects po talaga din na kung tinatanggap ko pa rin kasi as long as hindi po maaalis yung kumbaga yung aral sa akin, yung mga limitations ko ay okay lang din sa kanila. So kumbaga parang nasa pag-uusap na lang din yun between sa production and sa akin po kung sila po tatanggapin po nila yung aking request at kung okay naman sa kanila, edi go po. So, yun po, may mga naging projects pa ako na ako po ay party pa rin po ng MCGI. And, friends pa rin po naman ako sa aking pong mga kasama doon sa showbiz, sa akin pong mga manager, sa aking handler, na lagi rin ako message, di pa kami nakikita. Pero, alam niyo po yun, masaya naman po ako na natapos ko po yung aking career doon sa GMA na natapos natin na maluwalhati. At nabigyan pa rin ako ng projects after na tanggap nila yung aking limitations. And I'm very much thankful to for that opportunity po.
So, medyo namali pa tayo ng grammar doon, ano? So, after po noong 2021, ako po ay nag-start ng mag-school, and then 2022, graduate na po ako ng professional cook sa ice camp. But, during that 2021 and 2022, ako po din, syempre, parang gusto ko rin ng work. Parang, ano kayang pwede kong gawin, ganyan, bukod dun sa pag-aaral. Doon na po dumating yung GMK ng 2022. May po iyon of 2022. And tayo po ay umupo na lang dun sa couch sa Good Morning Kuya at bigla na lang po tayo naging host. Alam niyo po yun, parang sobrang nakakatuwa lang kasi nabanggit ko po yun dun sa anniversary po ng Good Morning Kuya. Sinabi ko po nun kay Kuya na umupo na lang po sa couch tapos host na. Kasi po akala ko po talaga nun guesting lang. Kasi meron po tayong kapatid sa MCGI. Tinawagan niya po ako. Sabi niya sa akin kung pwede daw ba akong una tinext niya muna pala ako kung pwede daw ba ako mag-host, ganyan. So parang akala ko yung mga usual na ginagawa ko na hosting stints before sa ibang network, sa GMA noon. So parang akala ko ganun lang guesting. Tapos nagulat ako na nung time na long term na pala siya. At yun nga po, nung una, tumatanggi pa ako kasi sabi ko, nagsuschool po ako, baka hindi ako makapasok na, ganyan, nagkaroon ng conflict, ganyan. So, parang medyo hindi ko pa gusto kagad na tanggapin. Pero, wala po parang talagang, siguro binibigay talaga ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Gaya nga nung nasabi ko rin nung Sabbath anniversary ko ay isa po sa panalangin ko talaga yung GMK, yung mga nakasama ko sa GMK, kumbaga answered prayer po sa akin na mapunta po ako sa Good Morning Kuya. Kaya talaga nagpapasalamat ako sa Diyos sa opportunity na nakasama po ako sa Good Morning Kuya. At syempre, napagkatiwalaan tayo na kahit wala naman talaga tayong background sa pag-host, tayo po ay naghahatid sa inyo ng iba't ibang mga advisories at mga pinapakinggan niyo po kami sa iba't ibang mga segments. So, yun lang naman po yung short story kung bakit po tayo nawala sa sa showbiz. May mga ilang bagay lang po na di ko alam kung ano yung proper word pero itinadhana na mangyari. Kasi siguro ito yung parang ayoko na nga sabihin siguro kasi nakakasigurado na ako na ito yung better plan para sa'yo or ito yung best plan para sa'yo. At yung mga ganitong bagay na nangyayari sa'yo, bigay sa'yo ng Diyos yun. So, ayun, parang ganun ko lang po siguro i-recap yung pong nangyari sa aking karera, yung transition mula sa pag-i-end sa showbiz hanggang sa magkaroon na po tayo ng iba't ibang field na ginagawa. But ito pa rin naman po ako. Wala lang nga po tayo sa channel na nakagisnan nyo po noon sa akin. Pero nandito pa rin naman po ako. Nasa TV pa rin ako. Kaya nga po yung mga nagtatanong, kailan kita ulit makikita sa TV? Nasa TV naman po ako. Punta lang po kayo sa UNTV 37 or kung wala man po kayong TV na dahil alam ko po na lahat po ngayon ay halos nasa social media na. So, kung may mga channels po kayo na pinupuntahan sa YouTube, punta po kayo sa UNTV News and Rescue at sa mga Facebook pages naman po. Meron po kami sa Good Morning Kuya Facebook page. So, makikita niyo po ako doon weekdays 6 a.m. to 8:30 a.m. Pwera na lang po kung absent po ako. Pero yun po. At makikita nyo pa rin naman po ako sa aking social media if you follow me. Nasa TikTok po ako. I'm very active din po sa TikTok kasi doon po ako nag-upload ng aking mga cooking videos. And dito po sa akin pong channel ay siguro po mapapadalas nyo na po akong makikita. Mapapadalas na po kayo siguro dito sa aking channel kung kayo po ay magsusubscribe at mapapanood nyo po yung aking mga videos na gagawin sa susunod na mga panahon. God willing po ay gagawa po ako ng mga videos na alam nyo yun, gusto kong i-share sa inyo kung life update, ganyan. Share ko sa inyo kung ano yung mga natututunan ko. Parang samahan nyo ako sa journey ng
pag-vlog, sa journey ng pag-discover ng sarili, mga ganong bagay. At pag-discover ng mga bagay na ang nakikita natin palagi, yung gawa ng Diyos, yung mga mabuting bagay. So, samahan niyo po ako sa mga ganun pong journey ko. And, yun, punta na po tayo saglit lang sa ating mga Q&A, kasi nagpapasa din po ako dun sa iba nating mga netizen. So, meron po mga questions silang sinend sa akin. Kasi po, sabi ko, mag-send lang sila ng question. Just to clarify things dun sa mga question, hindi ka na po nag-artista. Rarely na po akong makatanggap ng mga acting projects. Pero recently po, meron po akong nagawa na project po para sa Wish 1075. Ito po yung Wish Date Twilight at Wish Date Solstice. So, if you know that already. Pero kung di nyo pa po napapanood, it's available po sa KDR Music House YouTube channel. And mapapanood nyo po doon yung kwento po ni Annabelle at ni Rolly. So, napakaganda po nun. At ito nga po yung sinabi ko nun na nalagpasan po lahat ng lahat po ng ginanapan ko na roles at character. Ito pong storya po na to ng Wish Date Solstice. Kumbaga parang lahat din po ay parang nirigalo sa akin po ng Diyos ito pong Wish Date Solstice. Dahil una nga po Mawa Arena po yung venue. Tapos alam niyo po yun, lead role din po yung napunta sa atin. Tapos, 9th anniversary po ng Wish at magkasunod pa po, Wish Date Twilight, ay nakuha rin po nila ako bilang artista doon. Tapos, in the next installment of Wish Date, kinuha pa rin po nila ako. So, napakaganda po nung naging opportunity na yon, and thanks be to God po. So, yun po. Search nyo lang po yun sa YouTube. Makikita nyo po yun. So, ito na nga yung mga questions po na pinasend ko. So, thank you for sending your questions. Sana ay naging clear yung aking mga answers sa inyo na nagtatanong kung why I have been away. Okay, so ito na nga, may question tayo galing kay Twizy Arena. Does being an actress is your dream career? Actually, hindi. Parang nagustuhan ko na lang siya nung nagko-commercial ako kasi natutuwa ako kapag pinupunasan ako ng tissue. Tapos natutuwa ako kapag may mga camera, tapos may mga ilaw. So, parang feel ko yun kapag meron ng ilaw, ganyan, tapos meron na nagpupunas ng tissue sa'yo. Yun lang talaga yung parang nagustuhan ko kung bakit ako nag-pursue ng pag-artista. Pero hindi. And on a serious note, nagustuhan ko talaga kasi yung acting. Pero hindi yun talaga yung dream career ko. Nung bata ako, gusto ko maging assistant director. So, parang nandito pa rin sa linya. Gusto ko sa production. Tapos, later on, parang gusto kong maging, it's either dentist, pediatrician, or, chef. So, sabi ko, kasi gusto ko nakaputi. Pero, yun naman, na-fulfill naman natin yung tayo ay maging chef. Kasi, tayo ngayon ay si Ira, you're munting kasinera. Tapos, eto, sabi ni stxrr.jos. Nakikita pa rin po ba kayo na Miss Regine? Hindi na. Pero, nung nakaraan message ko si Ate Reg kasi tinag ko siya. Ay, di ko pala siya message. Tinag ko siya dun sa picture namin ni Sir Ogie kasi kumanta si Sir Ogie Alcacid sa sa Wish Date Solstice. And nagpakilala ako sa kanya. Sabi ko, hello po Sir Ogie. Sir Ogie, ako po si Ira. Hindi nyo na po ako natatandaan pero nakasama po ako ni Ate Regine dati sa Porsenyo Rita. Sabi niya, uy, ang laki mo na. Pero, ganun pa rin po yung height ko, Sir Ogie. So, yun, di na kami nakikita ni Ate Reg, pero nakikita ko siya madalas sa social media. Sabi ni Mutia Abiera, 052306, kung papipiliin ka, Ate Ira, anong ulam ka at bakit? Adobo.
Or pinangat, gano'n. Sige, pangat na nga lang. Parang ang complicated kasi ng adobo. Yung adobo kasi ang daming issue. Alam mo yun, pagka hindi masarap yung adobo, or may ibang version yung adobo, baka, alam mo na, baka magkagalit-galit. Kasi ang daming version ng adobo. Pero simple lang naman. Pero may kanya-kanyang point of view yung tao. So, medyo madama issue yung adobo. Wag tayo doon. Pinangat na lang siguro. Kasi, una, simpleng pagkain lang din. Healthy. And, may touch siya ng pagka-old soul. Kasi pagka sinabi mong pinangat, parang sa probinsya kinakain. And ako as a person, para kasi akong ganun eh. Simple lang ako din talagang, parang, di naman ako ganun kabonggang tao. Bongga ba ako? Bongga ka type. Char. Tapos, pa-healthy din ako, ganun. Kasi wala naman masyadong ingredients ang pinangat. Isda lang siya, suka, or may kamatis, tas bawang. So, mga ganun lang. Simple lang ingredients niya and healthy. And, ano nga yung huli kong sinabi? Healthy. Tsaka may pagka-old soul. Parang probinsya feels. Kasi, ako as a person, ganun po ako. Medyo, parang hindi man manang, pero may pagka-old soul po ako. Kaya nga po mahilig akong mag-scrapbook journal, ganyan, mga vintage, ganyan. Kita niyo po yung nasa likod. Yan. So, medyo ganun po ako as a person. Okay. Next one. Sabi ni Hannah Gallego, not a question po, but advice sa mga kabataang nakakaranas ng anxiety and depression nowadays. Sige, bigyan ko po kayo ng konting, story din sa akin. Kasi, siguro isang reason din kung bakit po ako, parang medyo nag-ano sa showbiz nung time na yun. Parang ayoko na mag-showbiz, ganyan. Kasi meron po tayo mga battles eh. Meron po tayo mga sariling battles. And kaya rin dun siguro nag-lead na naghanap ako ng biblical truth. So, nung time po na parang year 2019 po yun. 2017, 2018, 2019. So, parang medyo nagsastruggle ako siguro makipagsabayan sa lahat. And marami pang dumating na mga battles sa'yo. Nagkaroon ako ng PCOS, nagkaroon ako ng sobrang daming pimples, tas may show ako noon, tas nababash ako. So, may mga bagay na parang dumating sa akin bilang battle yun. So, parang feeling ko, siguro may time no na may tendency siguro ako na mapunta sa depression yung aking pero hindi yung aking situation nun. Pero hindi lang siguro ako aware kasi parang hindi pa ganun katalamak yung salitang depression year 2017, 2019. Though nadidinig ko na pero hindi pa ganun katotoo sa akin yung salita ngayon. So, nung time na yun kasi, ang ginagawa ko kasi nung nagsusulat ako Susulat ako, gumagawa ako ng mga tula. Kaya meron po akong page sa Instagram, yung I Write M. Doon ko po nilalabas yung aking mga tulang nagawa. Pero bukod po dun sa mga pagsusulat, ang nakatulong po sa akin talaga yung pakikinig ng mga music na, alam mo po yun, nakaayon sa Bible. Tapos, yung pakikinig ng mga salita po ng Diyos. So, ang message ko para sa mga kabataan na, nakakaranas ng anxiety and depression, yung pwede kayo kasi mag-open up eh. Kailangan nyo rin kasi ng tao na makikinig sa inyo. Isa rin yun. At syempre, lagi po tayo mananalangin. Lagi po nating ibigay sa Diyos yung worries natin. Ibigay natin sa Kanya yung mga nararamdaman natin. Kasi tayo po ay kinakaawaan po tayo ng Diyos. So, yun talaga yung message ko na yung balisa, dumarating talaga yan. Pero, sabi nga, di ba, may kanta yung alam niya. So, ito, pwede mong pakinggan yan dun sa mga kabataan na medyo dumadaan sa ganong phase ng life na parang na-anxious, tapos na depressed. Pakinggan niya yung kantang alam niya. Kasi dun sa chorus nun, sige, kantahin natin very short yung chorus nung alam niya. Sabi, huwag kang mabalisa sa anumang bagay, sa amay lapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't
isipan. 'Di ba? Minsan kasi nasa puso natin, nasa isip natin lahat ng mga problema. Pero iingatan 'yun ng Diyos. Basta idaing mo sa Kanya, hilingin mo sa Kanya na tulungan Kanya. So, makikita niyo po yung pagtulong ng Diyos. Makikita niyo yung habag niya, yung awa niya, na pag naman kasi nakita niya na gusto mo talaga na alisin niya yun, makikita niyo po yung paggawa ng Diyos. Kayo po ang makakapagsabi niyan, kayo po ang makaka-experience niyan. Hindi ko po kayang ibigay sa inyo yung na-experience ko sa mga times na ako po ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kayo po makakapagsabi niyan, kaya kung meron po kayong pinagdadaanan, tuhod at sahig lang po. Panalangin po ang the best na weapon mo sa ganyang mga problema. Last na question, galing kay Kuya Maynard. Ano ang top 3 countries na gusto mong bisitahin at bakit? Ano yung una mong pupuntahan, gagawin, or pupuntahan? Ano yung una mong gagawin or pupuntahan? Una siguro gusto ko talagang puntahan kasi yung South Korea. Ewan ko, siguro nakalaritan ko na lang yung South Korea. Dahil kasi gusto ko yung puntahan yung mga filming locations. I'm a fan kasi of Korean drama. And gusto kong puntahan since 2018. Gusto kong makita yung mga kusa sila ng film. Ganyan bilang syempre bilang artista, alam mo yun. Tapos fan ka pa, parang na-attach ka din sa story. Tapos pag nakita mo yung actual na kung saan sila nag-shoot, uy, shucks, hindi pala na-record ang aking audio. Okay, so, balik natin dun sa audio maganda. Sorry na. So, wala namang aso, diba? So, yung nagustuhan ko kasi dun sa South Korea is yun nga, yung pinakita, hina-highlight kasi nila talaga yung lugar nila. So, gusto ko mapuntahan yung mga filming locations. So, una yon sa South Korea. Sunod, gusto ko magpunta ng UK. Gusto ko kasing mabisita din yung mga aking family, ang Privado family, at syempre ibang mga kapatid natin sa NCGI. Pero gusto ko ulit makita ulit, syempre, ang Privado family. Gusto ko makita si Joan, si Lian, tsaka si Joshi, si Mami B, at tsaka si Tito Dick. Gusto ko na, mag-tour din kasi before, nung nanonood kami ng The Chef's Table sa Netflix ito. May napanood ako doon na isang chef, si Claire Smith. Siya yung may-ari ng Core na restaurant. And parang isa ata siya dun sa pinakamataas na mga judge dun sa show na Chef's Table. Tapos, siya yung nag-iisang babae lang ata, if I'm not mistaken. And sobrang parang namangha ako dun na, ay, galing naman nun, babae siya, tapos isa siya dun sa mga top na judges dun sa Chef's Table. And yun, nakabase ata kasi siya sa UK. And syempre, kasi alam mo yun, parang dati kasi sobrang fan ako ni Gordon Ramsay talaga. May time na nag-binge watch ako ng kanyang show, yung Kitchen Nightmares. Pinanood ko yun nung binunutan ako ng aking wisdom teeth. And syempre gusto ko mapuntahan yung pinupuntahan ni Gordon Ramsay, ganyan. And yung feels kasi ng UK, very royal, parang Queen Charlotte, gano'n. Yun pa rin, parang mga filming locations pa din, parang nanggaling pa rin sa, nakita ko sa movie, ganyan, sa series. At yung panghuli siguro, gusto ko mapuntahan yung Saipan, kasi doon ako, yun ang birthplace ko eh. So, gusto ko mapuntahan yung Saipan, USA. So, ang gagawin ko siguro doon, pupunta ako doon sa mga pinuntahan ng parents ko, kung saan sila nag-work before, tapos doon kung siguro nandun pa yung kanilang pinagstayan na bahay, kung nakatayo pa yun, pwede kong puntahan siguro yun. And syempre, magbe-beach tayo kasi maganda yung beach sa sa Northern Mariana Islands sa Saipan, USA. So, that's it. Ito na po ang ating video. Pasensya na po kung parang medyo magulo-gulo pa akong magkwento. Alam niyo po kasi meron pa akong kaba konti and parang medyo shy nga ako kasi parang naninibago ako. Doon nagla-live po ako sa TikTok kadalasan. Pero iba po kasi yung nakikipag-usap ka lang sa lens. Ganun. So, wala kang kausap talaga na
nakikipag-interact sa'yo right here, right now, ganon. Tapos, parang di pa ako ganon comfortable ulit na magsalita ng dire-diretso and yun, medyo may mga mental block pa tayo. Pasensya na kung maraming cut ito. Pero, I tried my best po to be as real as possible. Meron ba tayong hindi real na ginawa? Oo, yung pagka nag-i-stop tayo kapag ka merong aso, ganun. Tsaka yung pagka nagbubulol-bulol tayo, parang feeling ko, wala akong nasasabing tama. So, yun lang naman po yung aking video na ito. Ito po yung dahilan ng ating video ngayon, why I have been away. So, sana po ay nagkaroon po kayo ng konting idea kung bakit po ako nawala. Hindi naman po kasi yun yung talagang buong-buong kwento. Kasi kapag buong-buong kwento po, ito baka abutin po tayo ng, mga next year. Ganun kasi, alam mo yung nag-backtrack tayo ng 2019, ng 2018, di ba? Ng 2020, 2021. So, alam mo yung shortcut ko na lang din po. Pero, yun lang po siguro yung gusto kong sabihin. Thank you so much po sa nanood nitong video na to. And, siguro yung masasabi ko na lang, sige, take away natin, why I have been away. Siguro po ay may mga bagay po kasi tayo siguro na ine-expect na ito yung na-vision ko sa aking life. Pero once kasi na dumating ka dun sa point na in-acknowledge mo yung gawa ng Diyos sa buhay mo and pinili mo na sumunod dun, may mga turn of events na makikita mo na parang, hindi ito yung naisip ko na mangyayari sa akin. Akala mo minsan parang, saan ako papunta? Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos na mabuti yung pupuntahan mo kasi nagtitiwala ka na ang Diyos ay mabuti. Ibang klase po yung ibibigay sa'yo ng Diyos. So, yun yung natutunan ko dun sa panahon siguro na why I have been away. Na tuturuan ka ng Diyos, may mga ibibigay siya sa iyong mga bagay na marami kang matututunan, madidiscover mo yung sarili mo, madidiscover mo yung salita niya, marami kang matututunan talaga. At yun yung isa sa reason din siguro kung bakit na umalis muna ako sa mga ganung bagay. Kasi diniscover ko muna kung sino ako. Kung saan ako dapat. At pinakita po ng Diyos sa akin yun. Sa lahat po ng aspeto ng bagay yun, parang dumating na ako sa point na, eto siguro habang nagsasalita po ako, dumating po ako sa point na medyo alam ko na kung saan siguro ako nilagay ng Diyos. Sa pananampalataya, sure na po ako doon. Kung nasaan po ako, sure na po ako sa awa at tulong po ng Diyos. Pero yung kung saan niya po ako nilagay na trabaho, saan niya po ako nilagay na field, ganyan. Parang doon po nadidiscover ko na nakikilala ko na, ay, dito pala yung strength ko. Dito ko nilalagay ng Diyos kasi baka dito ako kailangan. So, yun po yung mga reasons siguro na nakikita ko at nare-realize ko kahit habang ngayon po na sinasabi ko ito, no, kung bakit po ako nag-take ng short break sa kung ano pa man po yung mga nakita nyo po na short break sa aking life. At yun lang po. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na mabahagi ko sa inyo yung simpleng kwento, mga ikling kwento ko po na parang pinahaba ko na. But for more stories, for more videos po, I'll be uploading soon, God willing. Sasama ko po kayo, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, yung journey po natin, share ko po sa inyo, parang public diary ko po talaga itong vlogs ko. And sana po ay masuportahan niyo rin po yung aming mga shows po. Kami po ay merong morning show sa UNTV 37, sa Good Morning Kuya Facebook page, at sa UNTV News and Rescue. Ito po ay ang Good Morning Kuya. So, ano po yan? Weekdays, 6 a.m. to 8:30 a.m. So, mapapanood niyo po ako doon everyday. Kung wala po kayong TV, it's fine. Meron po tayong mga
phone. Meron po tayong mga gadgets na pwede nyo po kaming mapanood doon. At hatid po namin sa inyo ay good vibes at mga mabubuting bagay po na natutunan din po namin sa MCGI. Natutunan po namin na tinuturo po yun sa loob po ng church. And every Wednesday po sa TikTok account po ng Wish 1075 Official, naka-live po kami ni Tini dyan, ni Tini Balanon para sa Wish Buddies. Sa segment po iyon ng Wish 1075 Roadshow na Uncharted. So mapapanood niyo rin po ako doon, daldal po ako ng daldal doon. And may mga scheduled streams din po ako sa TikTok. So if you wanna watch the live broadcast ng ating mga kwentuhan ulit, tapos mga kantahan, nandun po tayo sa TikTok. So follow nyo lang po ako sa aking mga social media pages to be updated. And yun, maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na ito. And natutuwa po ako na nakabalik po ako. Hindi ko po ina-expect na darating sa akin yung idea na, bibigay sa akin ng Diyos yung idea na bumalik po dito sa YouTube. Siguro, kailangan ko rin po talagang bumalik. And yan, sana po masuportahan niyo po yung mga next videos ko. At ano pa ba? Meron pa ba akong kailangan sabihin? Mga cooking videos ko po. Ayan, Ira Yermanting Casinera. Sana po ay masuportahan nyo. And wala na siguro akong sasabihin. Pero parang ayoko pang mag-let go. Para kasing meron akong nakalimutan eh. Nag-iisip ang sabaw na girl. Siguro po ay hanggang dito na lamang. Salamat po muli sa Diyos. At nagkita-kita po tayo sa susunod kung loloobin po, kung meron pang buhay at kalakasan na ibibigay sa atin. Pero sana po ay may natutunan kayo sa aking video. At syempre po, lagi po natin isipin at lagi po natin gawin na sa bawat pagkakataon po na binibigay sa atin ng Diyos, sana po ay makagawa tayo ng mabuti sa lahat. Salamat po sa Diyos! Paalam! Pag-ibig! Bye!